po isa kundi 5 beses tumama sa kalupaan o naglandfall ang superbagyong Yolanda at halos lahat ng dinaanan ng bagyo na yan naranasan kung gaano kabaksik ang tinuguriang pinakamalakas na bagyo sa buong mundo ngayong taong ito. Makibalita po tayo mula sa ating resident meteorologist, ang ating ekspertong totoo, excuse me po, si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani. Yes, Mike, nakataas pa rin ang storm signal number 4 dyan sa extreme northern Palawan, kabilang na ang Calamian Group of Islands, Southern Occidental Mindoro, Southern Oriental Mindoro dyan sa Luzon, mga probinsya ng Aklan, Capiz, Antique, Iloilo at Guimaras sa Visayas. Signal number 3 naman sa nalalabing bahagi ng probinsya ng Mindoro, Romblon, nalalabing bahagi ng Northern Palawan kasama na ang Puerto Princesa City. Dapat po maging IM ready ang mga lugar nito sa banta ng flash flood at landslide. Signal number 2 naman sa Lubang Island, Batangas, Marinduque, nalalabing bahagi ng Palawan, Burias Island, Masbate, Ticao Island, Negros Provinces, Cebu at Biliran Island. At habang lumpo sa sinabi nating signals 1, 2, and 3 hanggang lumpo sa 4 ay patuloy na maging maingat sa banta po ng storm surge. Habang sa signal number 1 naman, nakataas sa Metro Manila, Bataan, Cavite, Rizal, Laguna, Quezon, Camarines Provinces, Albay at Sorsogon sa Luzon. Maging sa mga probinsya ng Samar, Leyte Provinces, kasama ang Camotes Island, Bohol at Siquijor dyan po sa Visayas, at sa Camiguin, Surigao del Norte at Dinagat Province dyan po sa Mindanao. Patuloy po maging maingat sa posibleng pagkakaroon ng flash flood at landslide sa lahat po ng mga lugar na mayroon pang signal. Huling namataan ng pag-asa ang mata ng bagyong Yolanda, 115 kilometers sa may kanluran ng Rojas City. Makailang beses nga pong naglandfall o tumama sa kalupaan yung mata nitong bagyong si Yolanda, pero napanatili nito ang lakas na umaabot pa rin sa 215 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong 250 kilometers per hour. At mabilis pa rin po ang kilos nito pakanluran, hilagang kanluran, 40 kilometers per hour. Yung pong 5 beses na tumama sa kalupaan ng bagyong Yolanda, una po dyan ay ang Giwan, Eastern Samar, 4:40 ng umaga kanina. Pangalawa dyan sa may Dulag, Tolosa, Leyte, kaninang alas 7 ng umaga. Nagtuloy-tuloy po ito dito sa may Daan Bantayan kaninang bago mag-alas 10 ng umaga sa may Northern Cebu po yan. Sumunod ay ang Isla ng Bantayan sa Cebu bago mag-alas 11 ng umaga. At ang pinakahuli o panglima ay dyan sa may Concepcion, Iloilo, kanina pong alas 12 ng tanghali. Magtani, hanggang kailan po mananatili sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo na yan? At ano ba ang maasahan natin sa susunod na mga oras? Lalala pa ba ang sitwasyon? Bubuti na o mananatili pa rin pareho, Magtani? Mike, doon sa mga ibang lugar, katulad na lamang di sa ipinapakita ng track ng Pag-asa, pagkatapos kasi dito sa may Panay Island, magtutuloy-tuloy yan patungo dito sa Kanluran, Hilagang Kanluran, at mga bandang alas 8 hanggang alas 9 ng gabi ay muling maglalandfall ito kung hindi magbabago yung direksyon dito naman sa may Calamian Group of Islands. At pagkatapos ay tsaka ito magtutuloy-tuloy dito sa may West Philippine Sea at posibleng lumabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. So habang namamaybay itong bagyong si Yolanda dito sa may Calamian Group of Islands, itong Mindoro, itong bahagi ng Palawan hanggang sa may Southern Luzon kasama ang Metro Manila, asahan pa rin yung maulan at masungit na lagay ng panahon, lalong-lalo na doon sa mga tabi o malapit doon sa mata. At kung hindi magbabago yung kilos at direksyon nitong bagyo, ay posible na itong lumabas ng Philippine Area of Responsibility bukas po yun ng umaga kung ang pagbabatayan naman natin ay itong datos ng Weather Central. At bukas patuloy na magiging maulap at maulan dito sa Metro Manila, pero magiging maayos na po yung panahon pagdating ng linggo. Mas mabuting panahon din ang inaasahan sa araw ng linggo kumpara dito sa Sabado sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na dito sa may southern section. At sa Visayas kung saan dumaan yung bagyo, posibleng magpatuloy ang maulang panahon ngayon pong weekend, pero pagdating ng linggo ay asahan na yung pagbuti ng panahon. Maging dyan sa may Tagbilaran na dinaanan ng bagyo, dito po sa Catbalogang, Catarman, mas maganda yung magiging lagay ng panahon pagdating ng araw ng linggo. At sa Mindanao, mas magiging maaliwalas ang panahon sa linggo, lalong-lalo na sa ibang bahagi nito, katulad po dyan sa may Davao area hanggang dyan sa may Zamboanga Peninsula. Samantala, nakataas ang gale warning Pag-asa dyan sa seaboards of
Northern Luzon at ang Eastern Seaboard ng Central Luzon. Mike? Mang Tani, isang tanong na lang po, hindi totoo yung mga kumakalat-kalat hanggang ngayon sa mga sandaling ito, sa internet, sa social media, natatamaan ng direkta ang Metro Manila, Mang Tani? Tama Mike, hindi po totoo. Kung titingnan natin itong forecast track ng Pag-asa at nakita naman natin na simula nung tumama ito ay talagang tuloy-tuloy na kumikilos na pakanluran. Nandito po ang Metro Manila, nandito yung inaasahan nating dadaanan ng mata. May kalayuan yan pero maaaring maramdaman lamang natin yung hangin na daladala nung sirkulasyon ng bagyo pero yung direct hit, ika nga, ang Metro Manila ay sa ngayon po hindi natin nakikitang mangyayari. Malinaw. Maraming salamat, Mang Tani.